So welcome sa ating Morning Revival Preview. Ang schedule natin ngayon ay Week 6, Wednesday. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit of God, in whom you were sealed unto the day of redemption. O ito sinasabi, do not grieve the Holy Spirit of God. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Huwag natin siyang pighatiin. So, malalaman natin kung ano ba yung mga ginagawa natin na kung saan ang Espiritu ay napipighati. 1 Thessalonians 5:16-19. Always rejoice, unceasingly pray, in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Do not quench the Spirit. So maiksi ito mga verses na to. Karamihan sinasabi ang mga ilang pagkaatas, pagsasagawa, mga bagay na kung saan pwede nating isayuhin ang ating spirito. Pero ang maganda rito sinasabi niya, always rejoice. So ang buhay ng isang Kristiyano ay laging nagagalak. Laging nagagalak. Ang pagiging nagagalak ay kagalakan sa espiritu. Huwag tayong magalak sa ating kapaligiran. Kasi pag sa kapaligiran ng gagaling ang kagalakan natin, hindi tayo pwedeng magalak palagi. Kaya ang pagiging nagagalak palagi ay kagalakan na nanggagaling sa espiritu. Unceasingly pray, walang humpay na panalangin. Paano ka ba mananalangin na walang humpay? Tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, tuloy-tuloy. In everything, give thanks. In everything. Madalas tayo nagpapasalamat lang sa mga magagandang bagay, mabubuting bagay. So hindi nating alam, maging yung mga pagsubok ay sinaayos din ng Panginoon para sa ating kabutihan. Kaya give thanks in everything. Amen. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Tapos yung last part niya, do not quench the Spirit. So yung salitang quench dito, quench, para bang yung apoy, pinapatay mo. Yun ang quenching dito eh. Kasi ang spirit ay isang apoy na nagliliyab. Ang ibig sabihin, huwag mong patayin ang ningas ng espiritu. Huwag tayong gumawa ng mga bagay na kung saan ang ningas ng ating espiritu ay mapupukaw o ano ba yung quench? Mapapatay. Amen. Okay, so magbabasa na ako. Every day in the morning, you must go to the Lord saying, Lord, thank you that I am here. Fill me up. Saturate me. Soak me. I want to be soaked in you and with you. It is not too much to have this kind of prayer 3 times a day. The more we pray in this way, the better. Ito, simpleng prayer. Wala namang hinihingi. Sasabihin mo lang, fill me, Lord, fill me. Ano pa? Saturate me. Ano pa? Soak me. Yun lang, 3. Fill me, saturate me, soak me. Ano mo tatagalogin yan? Puspusan mo ako, tigmakan mo ako, babaran mo ako. At ito ay mga simpleng panalangin na kung gagawin natin 3 beses isang araw, malaking pagbabago sa buhay natin. Amen. People may teach you that you should not eat so much. But no one has ever taught you not to breathe too much. Your breathing should not be reduced. Rather,
you had better exercise to have more breathing and to breathe deeply. To pray in this way is to gain the oil in your vessel. Amen. So yung pagtatamo ng langis, no, kinumpara siya sa breathing, paghingang papasok, paghingang papasok, breathe in. Okay? At ang ating kondisyon, no, dapat tuloy-tuloy, katulad ng paghinga. Hindi naman tayo maghuminga eh. Kasi may nagsasabi, konting kain lang. Pero wala magsasabing, konting hinga lang. Yung hinga, ano yan, anli yan. No? So, ibig sabihin, ang ating pagtatamo sa espiritu, pag-iimbak ng espiritu, dapat tuloy-tuloy at malalim, na katulad ng malalim na paghinga. Amen. So, magbabasa na ako. In Ephesians 4:30, tells us not to grieve the Holy Spirit who is in us. We must make him happy because he has really joined us with him as one. When we are unhappy, this indicates that he is unhappy. If you do not come to the meeting, or if you come and do not function, this makes the Spirit unhappy. Amen. So, huwag daw nating pighatian ng Espiritu. Ang Espiritu ay kasama natin yan. Binigay sa atin yan. At siyempre, yung Espiritu na pumasok sa atin, hindi na lalabas yan. At pinakamainam, gawin nating masaya yung Espiritu. Kasi pag masaya yung Espiritu, masaya rin tayo. Pag naman tayo ay malungkot din yung Espiritu. Pero kadalasan, ang Espiritu natin, masaya siya o malungkot, depende sa ating gawi. Depende sa ating gawi. So, binigay na example dito. Yung pag-meeting natin, church meeting. Kung pumupunta ka sa church meeting, masaya yung Espiritu. Pero kung minsan naman pumunta ka sa church meeting, hindi ka nagpa-function, malungkot din yung Espiritu. Kaya yung Espiritu, masaya siya pag pumunta ka sa meeting, at the same time, nag-function ka. Kaya nga sa meeting, at least nakapray ka ng at least once. O sa meeting, kung ang pinakamaliit ay mag-amen ka naman. Function din yun. Hindi ka nakapray, o hindi ka nakashare, at least release yung spirit mo sa pagsasabi ng amen sa mga panalangin mga pagsasalamuha ng mga kapatid. Amen. Mag-exercise tayo. Ang ating amen ay isang uri ng function. Na kung may nananalangin, amen. Huwag tayong tamad na hindi nagpa-function. Amen. So kung nagpa-function tayo, masaya yung Espiritu. At the end of the day, you may not feel so good. But when you come to the meeting and function in it, you feel so happy. This means that the Holy Spirit is happy within you. If you do not feel happy, this is an indication that you have grieved him. Why have you grieved him? Because you did not buy him. You did not pay the price for him. He is the oil. Amen. Ito na yung halimbawa ng grieving. Yung Espiritu kasi, pwede natin sabihin, dalawa lang naman ang kondisyon na pwedeng mangyari sa kanya. Yung isa ay masaya siya, satisfied siya. Pero yung kabaliktaran nito, siya ay napipighati. At ito ay depende sa ating mga ginagawa. Madalas, napipighati natin yung Espiritu kasi hindi natin siya binibili. Noong una hindi ko naintindihan, ano yung binibili yung Espiritu? Ang ibig sabihin pala nito, hindi ka nagbayad ng halaga
para tangkilikin mo siya. Yun ang magandang salita dyan. No? Para matangkilik mo ang espiritu na katumbas ng parang binili mo siya, nagbayad ka ng halaga. O katulad yung example na sinabi rito. No? Para makapag-share ka, magbayad ka ng halaga. Diba? O diba? Para makapag-share ka, minsan, kailangan mag-labor ka ng salita. At para makapag-share ka, kailangan daigin mo yung iyong hiya. Wala kang damdamin ng hiya. At itakwil mo yung sarili mo. Kaya ito yung pagbabayad ng halaga para matangkilik natin yung espiritu, hindi siya mapighati. At ang katumbas naman nito ay ang pagdadagdag ng langis tungo sa loob natin. Kaya yun yung sinasabi, binili mo yung espiritu. Ibig sabihin, nagbayad ka ng halaga, tinamo mo siya. So yun yun. Amen. So sometimes, we even go further, not only to grieve Him, but also to quench Him. Sometimes we may tell the Lord to tolerate us for a certain time and not to inspire us. We may know that the Spirit is moving within us, but we may not like it. To quench the Spirit is to reject the buying of the oil. In many things, we do not buy the Spirit, so we miss the chance to accumulate more and more of the Spirit in our being. So kanina pinag-uusapan natin yung grieve. So yung grieve ay, yung example dito, yung grieving the Spirit, yan yung sinalungat mo siya. Gusto niya na mag-share ka pero hindi ka nagbayad ng halaga, hindi mo ginawa. So madalas yan ay tinatawag nating disobedient to the anointing o disobedient to the move of the Spirit. Disobedient. Ngayon, ang isang bagay pang binanggit dito, yung quench the Spirit. So hindi ako makahanap ng salita para sa quench. Okay. Yung quench kasi, okay, hindi pagkauhaw yan, hindi yung quench the thirst. Ang quench dito ay yung parang gumamit ka ng fire extinguisher, pinatay mo yung apoy. So yun yung quench dito. So hindi ko alam kung anong ginamit na Tagalog dyan. So yun yung sinasabi. Okay, paano ba natin maintindihan yung quenching the Spirit? Yung Espiritu kasi, tuloy-tuloy na gumagawa sa atin. Tuloy-tuloy siyang gumagawa. Yung apoy niya kasi ay parang energy. Isang lakas na nagpapagalaw ng mga gawa. Pero may mga time na ayaw natin yun. Kaya yung Espiritu, siya yung nagbibigay ng inspiration para lumahok ka sa kanyang paggalaw. Diba? Gospel preaching, pag-invite ng tao, at mga gawain. Lahat ng ito ay may kalakasang na isa sa gawa dahil ang Espiritu ay apoy. Energy yan Pero sa halip na mag-giveaway ka, pinapatay mo yung apoy, pinalalamig mo siya. Minsan sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon, huwag mo akong i-inspire. At nakikita mo yung mga gawain, ayaw mo siya. At kung minsan, siguro, imbis na palakasin natin yung mga kapatid, nagsasalita pa tayo ng pagbubuhos ng malamig na tubig sa kanilang espiritu. So yan yung tinatawag na quenching or quench the spirit, yung apoy pinapatay mo. So dahil sa mga ganyang bagay, wala tayong natatamong espiritu. Wala tayong natatamo. Kaya dalawang bagay yung binanggit. Yung isa ay grieving, pinipighati. Yung isa naman ay quench,
no? Pinapatay yung apoy, no? Binubuhusan ng malamig na tubig. Kung minsan may mga kapatid sa loob ng eklesiya, burning na burning eh. Ay, mag gospel preaching tayo, magumbida tayo, mga kapatid. No, biglang sinabi mo, wag na. Wag natin gawin yan. Biglang namatay yung apoy. Amen. Nearly the last charge in the entire New Testament is to walk according to the Spirit, which is our human spirits mingled with God's Holy Spirit. Our mingled spirit, to walk means to live, to act, to behave, to do things, to have our being. We have to have our being according to the Spirit, and this is by the Spirit. Okay, so yun naman pangatlo ay ang walk in the Spirit. Amen. Okay, or walk according to the Spirit. Lumakad ayon sa Espiritu. Ang ibig sabihin, ang iyong paglakad ay dapat ayon sa Espiritu. Okay. Ngayon, ang paglakad, ang ibig sabihin ng paglakad ay ang mabuhay, no, gumawa, no, at magkaroon ng gawi-gawi na nasa Espiritu at ginagawa ang lahat ng bagay sa Espiritu at ang ating buong katauhan ay dapat nasa Espiritu. So yan yung ibig sabihin ng lumalakad sa Espiritu. Okay, so kailangan upang tayo ay mapuspusan ng Espiritu, isagawa natin itong paglakad sa Espiritu. Our thinking and our speaking, the expression of our attitude, should be according to the Spirit. If you are having your being according to the Spirit, this is to by the Spirit. So another aspect na kung saan binibili mo yung Espiritu sa pamamagitan ng pagbabayad ng halaga. At ito yung aspekto ng lumalakad tayo ayon sa Espiritu. Nagsasalita ayon sa Espiritu, nag-iisip ayon sa Espiritu, nagpaplano ayon sa Espiritu, naglilingkod ayon sa Espiritu. At lahat ng ating gawi-gawi ay ayon sa Espiritu. Ito ay mainam at ito ay isang paraan din ng pagtatamo, ng extra portion ng langis sa loob natin. So yun yung walking according to the Spirit. Okay, so but to walk, to have your being according to the Spirit, needs you to pay a great price. You may need to stop your excessive talking on the telephone and stop your further reading of the newspaper from the first page to the next. So yung walking in the Spirit, hindi lang siya tumutukoy sa ginagawa natin lahat ng bagay ayon sa Espiritu, kundi meron din mga bagay na dapat wag mong gawin dahil hindi ayon sa Espiritu. So yun. Halimbawa, di ba? Yung mga luma nating pag-uugali. Minsan may mga tao sobrang madaldal. Wala namang kwenta yung mga dinadaldal at mga sinasabi. So wag mo nang gawin yan. Dahil yan ay laban sa paglakad sa Espiritu. Iba naman, gustong nagbibiro. Lahat ng ginagawa niya, puro biro ng biro. Walang tigil. Gusto niya mapatawa niya yung mga tao. Gusto niya mapasaya niya yung mga tao. Minsan walang sense yung mga sinasabi. Para lang makapagpatawa. So huwag mo nang gawin yan. Yan ay hindi ayon sa paglakad sa Espiritu. So yung mga bagay na hindi ayon sa paglakad sa Espiritu, huwag mong gawin. Pagchichismis, pagsiselos, diba? Pagbubuli ng mga tao. So yan yung marami mga bagay na ginagawa ng tao na hindi naman dapat gawin dahil hindi naman yan ayon sa
paglakad sa Espiritu. Kaya, dito kasi sa topic natin ngayon, yung mga pinag-uusapan natin, lahat may kinalaman sa Espiritu. Kasi ang pinag-uusapan dito ay ang pagtatamo ng karagdagang langis sa ating sisidlan. Kaya bigyan natin ng pansin yung mga sinasabi dito. Ito pa. Amen. Sabi niya, my burden is to fellowship with you that you may rise up to live a life of always buying an extra portion of the oil by not wasting your time in doing anything. If you do something and you feel that it is a waste of time, you had better stop doing it. Ito naman. Ito naman yung pag-aaksaya ng oras. So maraming time na aaksaya din yung oras natin eh. Dahil sa mga bagay na hindi naman walang dating. Wala tayong mapapala. Katulad yung sinabi niya rito. Yung iba nagbabasa ng newspaper. Mula sa unang page, sinisimot yung laman ng dyaryo, and daming laman ng dyaryo. Pag inubos mo lahat yung oras mo dyan, hanggang madaling araw, hindi ka matapos dyan. Diba? Yung mga pinapanood sa television, isa manood tayo ng news, okay naman. Tapos na yung news, may kasunod pa. Hindi pa rin tumitigil. Diba? Ganon din sa ating mga gadget. So, marami tayong mga ginagawa na naaaksaya yung oras. Pupunta ka sa mall. Hindi mo alam kung anong bibilin mo. Ikot ka lang ng ikot. Sayang yung oras. Kaya marami mga ginagawa tayo na mga pag-aaksaya ng oras. Sayang yung oras. Minsan, may nakita kang kakilala. Kwento-kwento. At nauubos din naman yung mga oras natin. Minsan sa church life, ganyan din. Marami mga kwentuhan. Sayang ang oras. Kaya sinasabi dito, huwag tayo mag-aksaya ng oras. Ang oras ay mahalaga. Sapagkat kung gagamitin mo ang oras, pwede mo siyang gamitin. Ibayad ang oras. Upang sa ganon, magamit natin yung oras na makapagtamo tayo ng Espiritu. Amen. So, magaganda yung mga example dito. Okay, so, use that time to contact the Lord, to pray. This is to watch unto prayer. To be watchful is not to let your time go, not to waste your time, but to take every time as a chance to buy oil. To buy the oil is the best way to redeem our time, for the days are short. So dito sinasabi na ang days ay short. Kulang ang araw, kulang ang oras. Kapag ang isang tao ay masipag, sigasig, at nagkakabol, lahat ng oras hindi niya inaaksaya, malalaman niya yung oras kulang pa rin. Kulang pa rin. Kaya i-budget natin yung ating time. Sapagkat tayong mga tao, marami tayong kailangang gawin. At huwag nating baliwalain ang pagbabayad ng oras o pagbibigay ng oras upang makapagtamo ng karagdagang langis sa ating sisidlan. Kailangan ng oras yan. Kailangan din ng lakas. Diba? Yung iba naman, tulog ng tulog. Pag nahiga, hindi mo alam kailan babangon. Sobra-sobra ng tulog, hindi pa rin nagsasawa. Yung iba naman, ang haba ng oras. Maliligo, napakahabang oras. Tagal. So, iba naman kumakain. Habang kumakain, ang tagal kumain. Dami nating oras na naaaksaya. At kung dahil dito, hindi natin natatamo ang sapat na langis o espiritu. Kaya lahat ng mga sinasabi rito, bigyan natin ng pansin. Amen.
All of us need to live such a life of buying the oil daily, even hourly. We need to buy the oil in the way we dress, shop, talk, and live. In everything, we must be serious and consider the solemn parable given by the Lord Jesus in Matthew 25, 1 to 13. Amen. So, yung ano naman yung sinabi rito? The way we dress, the way we shop, the way we talk, the way we live. Kasi merong mga bagay na, o sige, sasabihin natin, tayo ay nag-gather ng oil. Pero alam nyo ba yung oil na nag-gather natin, nalilik din natin siya kapag hindi proper yung ating pamumuhay. May panahon na proper na nag-gain ka ng spirito. Pero may panahon naman na hindi ayos yung iyong pamumuhay. Yung spirito, nalilik din yan. Akala nyo walang leakage yan. Kaya yung ating pananamit na hindi ayos sa mata ng Diyos. Dahil dyan, naglilik tayo ng espiritu. Yung ating pagsasalita, kung minsan wala sa espiritu, hindi nagtatamo ng espiritu, kundi nagtatagas ng espiritu. So yun ay ilang mga babala na kailangan bigyan din natin ng pansin. Amen. Whether or not we will be raptured early to enter into the wedding feast depends upon our daily buying of the Spirit from this moment. This is a lifelong matter, not an overnight matter. The one thing that the Lord needs and that we need is to rise up to pay the price to buy the oil all the time, okay, in all the matters in our daily life. Amen. So naghahabol tayo ng early rapture. Naghahabol din tayo na mauna tayong dumalo sa kasalan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ano ba itong mga bagay na ito? So lahat ng mga bagay na binabanggit dito ay may kinalaman sa pagbalik ng Panginoon. Sapagkat ang kasalan ng kordero ay magaganap sa pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi roon ay napaka-bless, napaka-pinagpala niyong mga naanyayahan sa kasalan ng kordero. Kaya anong kailangan mo para maanyayahan ka? Extra portion of oil. Basahin niyo muli yung parable of the 10 virgins. Pinapakita dyan na yung mga may extra portion of oil, sila yung nakapasok sa kasalan. Piging kasalan na tatagal na 1,000 taon. Diba? Early rapture. Ano naman yung rapture? Ang rapture naman ay ang maiakyat ng may masidhing kagalakan, no, sa presensya ng Panginoon. At ito naman ay kaligtasan sa darating na Great Tribulation dito sa sangkalupaan. Dapat bago dumating yung Great Tribulation, na-rapture ka na. At para ma-rapture, anong kailangan natin? Extra portion of oil. So lahat ng ito, mga kapatid, no, ay nakasalalay kung meron kang extra portion of oil in your vessel. So kumusta na ang sisidlan natin? Meron na ba? Tuloy-tuloy bang natitigmakan? Lumalaganap ba ang espiritu mula sa ating pantaong espiritu tungo sa ating kaluluwa? So lahat ng mga binabanggit natin ngayon na dito ay mga bagay na dapat mangyari ngayon. Amen. So, salamat Panginoon sa tuloy-tuloy na pag-encourage sa amin na patuloy na maghabol sa iyo. Gamitin ang mga oras, gamitin ang lakas, gamitin ang mga kapanahunan, at huwag mag-aksaya ng mga panahon upang magamit namin ito sa pagtatamo ng karagdagang langis sa aming mga sisidlan. Salamat Panginoon. Amen.